Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, ito po pinag-uusapan na po ito sa mainstream media mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong classroom. Ang paggawa po ay napaka-importante po ang paggawa ng classroom sa ating bansa. Dahil kulang na kulang po ang ating mga classroom. Dahil karamihan po ay mga sirana at lumang-luma. At kailangan po taon-taon ay nagbi-build ng bagong classroom sa ating bansa. Pero ang nakakalungkot po mga tambay, napakalaki po ng pondo ng DepEd. Hindi po bababa sa 700 plus billion. 700 plus billion. Ito pong 2025 national budget mga kabayan. Pero ang naipagawa lang po na classroom ay 22 sa 700 plus billion mga kabayan. Nakakalungkot. Pero ang sinisisi po rito ni Secretary Angara ay ang DPWH. Dahil sila raw po ang may hawak ng mga pagawain o proyekto ng mga classroom sa DepEd. Mga kabayan, sinisisi niya po ang DPWH kasi daw po mas naging priority po at nawili sila sa paggawa ng flood control. Sinisisi po. Ang tanong, paano po yung budget? Saan po napunta yung budget panggawa ng classroom? Taon-taon po binabudgetan yan. Di po ba? Binabudgetan yan taon-taon. Saan kaya napunta yun mga kabayan? Yan lang naman po tanong natin. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Binanata naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang DPWH dahil 22 classroom lang ang naitayo sa buong bansa ngayong taon. Giit ni Angara, inuna raw kasi ang flood control projects. Yan ang express report ni Maricel Halili. Flood control o pagpapatayo ng classroom? Alin dyan ang mas prioridad? Kung si Education Secretary Sonny Angara ang tatanungin, tila mas nag-focus daw ang Department of Public Works and Highways sa flood control. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Hirit yan ni Angara kasunod ng inulat ng Department of Public Works and Highways na nasa 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Kakarimpot ang bilang na yan kumpara sa target sanang 1,700 na silid-aralan. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan. Yung mga kabataan kailangan nasa tamang environment ho sila. Sa kabilang banda, tiwala si Angara na mapapabilis ang pagpapatayo ng bagong classroom sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero mungkahi ng kalihim, dapat isama na rin ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Mula raw kasi 2018, DPWH lang ang may kapangyarihan dito. Bukod sa LGU, gusto rin ni Angara na ikonsidera ang public-private partnership. Yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second class na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Ganito rin ang laman ng panukala ng Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino. Bagay na suportado rin naman ni DPWH Secretary Dizon. We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po parang nagagawa ng departamento ngayong taon. Kailangan po talaga natin ng tulong. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classroom. Sa kabuuan, higit 150,000 classrooms pa ang kailangan ng buong Pilipinas. 40,000 naman ang target na matapos ng DepEd sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagbabalita mula sa front. 40,000, 22 pa lang nagagawa. Wala po sa DPWH yan Wala po sa DPWH yan. Samantala kay dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaproblema ang DPWH, lalo-lalo sa mga programa. Sabay-sabay pong nagagawa. Di ba? Tulay, karsada, airport, pantalan, di ba? Eskwelahan, classroom. Hindi ba? Sabay-sabay po nagagawa. Nasa leader po yan.
Wala po sa DPWH yan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, isang damuka lang nagagawa ng DPWH. Hindi po ba katunayan? Ito po. Ito po yung, yan po, ganyan po karami ang mga classroom na nagagawa ni dating Pangulong Duterte. Meron po siyang record. Sa loob na isang taon, nakapagpagawa siya ng 20 plus, 20,000 mahigit na classroom ang dating Pangulong Duterte. Biruin niyo po yun. 23,359 classroom. Nakapagpagawa siya sa loob ng isang taon sa buong Pilipinas. Record po yan, history. Ang dating Pangulo. DPWH po ang gumawa nun. Hindi po mga LGUs. At wala po mga private individual. Dahil nga po iniiwasan ni dating Pangulong Duterte ang korupsyon. Hindi po ba korupsyon? Nasa leader po yan. Pagka mahusay at magaling at hindi korap ang leader, marami pong maipapagawa na proyekto at programa. Di po ba nakikita mo kung saan dinadala ang pera ng taong bayan? Saan ka nakakita? Napakalaki ng budget ng DepEd. 700 plus billion itong taon na ito. Samantalang 22 classroom lang ang naipagawa. Hindi po ba? Gaano kaya naman karami ang pondo sa classroom na target nila na 1,000 plus na sinasabi? Mga kabayan, saan naman kaya mapupunta yung sobra? 22 lang na ipagawa. Nagtatanong lang po si Kamanong, gaano naman kaya kalaki ang pinagparti-partihan nila dyan umano? Ganyan po kalala ang korupsyon natin. Grabe po kalala ang korupsyon nila nung sila na pong nanungkulan. Nakita nyo po yung difference. Pero ang pinupukol po nila ngayon at pinasasama yung nagtrabaho po ng maayos nung nakaraang administrasyon na napakarami pong nagawa at natapos ng mga proyekto na wala pong mga ghost project. Diyan ka magtataka. Pero yun ang pilit nila sinisiraan. Saan ka nakakita? Proud na proud ang media. Pinagmamalaki pa yan. Hindi po binabatikos yan. Ibinabalita lang nila, papatayin din po nila ang issue na yan umano. 22 classroom. Samantala kay dating Pangulong Duterte, mas malaki pa yung butal. Yung butal po kay dating Pangulong Duterte ay 359. Samantala sa kanya, 22. Legasiya yan. Yan ang bagong legasiya po. Dagdag legasiya na naman ni BBM yan. Katulad po ng flood control. Napakarami pong legasiya. Nandiyan pa ang Maharlika Investment Fund, mga kabayan. At ang ginto, ang PhilHealth, at ang GAA na naging gago. 241 billion, pinirmahan niya. Issue po yan. Corruption. Grabe po mga tambay, no? Grabe. Grabe katalamak po. Grabe katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Kawawa po tayong mga Pilipino. Tayo po ang binabaon sa utang na walang programang nakikita ang mga Pilipino. Pero ang perang inutang at ang ating mga buwis ay parang bula na nawawala at hindi natin malaman kung saan napupunta yung bula ng pera. Kung kani-kaninong mansyon, kung kani-kaninong condominium, kung kani-kaninong vault napupunta ang mga pera ng Pilipino. Pati ang inutang nila. Unbelievable. Pero yan, pasisinungalingan lang po yan mga tambay. Siyempre, lagi pong may sagot dyan ang palasyo. Baka nga sabihin ng palasyo dyan, fake news yan eh. Fake news. Hindi po ba? Ganyan po kalaki. Ganyan po kalaking pera ang pinag-uusapan po. Magmula po nung sila umupo ng 2022, magto 2026 na po, malapit na po ang matapos ang 2025. Puro issue po ng korupsyon ang ipinagmamalaki po nila sa Pilipino. Issue ng korupsyon at grabing pamumulitika, mga kababayan. Ngayon, umpisa na naman po ng budget. Trilyon-trilyon ang budget na naman po, mga tambay. Tuwan-tuwa na naman po ang mga demonyong buhaya na magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Umano. Tuwan-tuwa na naman po sila, mga tambay. Napakarami naman pong hahawakan na pera ang mga demonyong ito. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot po, lalong-lalo po sa ating mga anak, sa ating mga mag-aaral. Kulang na kulang po ang classroom.
Pero ganyan lang po ang ibinibigay po nilang paglilingkod sa atin. Sa kabila na bilyon-bilyon ang proyekto, bilyon-bilyon ang budget, yan lang po ang ibinibigay sa ating mga bilyones, mga kababayan. At classroom pa lang yan. Paano pa yung sinasabing 1 million pabahay taon-taon? Kamusta na kaya yun, mga tambay? Gaano na kaya karami ang naipapagawang pabahay daw nila? Dahil ipinagmamalaki po yan. Ang target ng pamahalaan ay 1 million a year sa buong Pilipinas ang maipapagawang pabahay para sa ating mga kababayang may hirap. Hindi po ba? Natunaw na rin po yan. Pero may sagot pa rin po Malacanang dyan pag tinanong po natin. Fake news na naman yan. Fake news! Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang isa na naman pong legasiya at nakakalungkot na nangyayari po sa ating kapirahan. Sila lang po ang masasaya. Baliwala lang po sa mga nanunungkulan sa atin. Lalo-lalo po kung sila po ang nakikinabang ng limpak-limpak. Isang damukal na bilyong-bilyong pera. Piso na nawawala. At yan naman po'y walang mapaparusahan, mga kabayan. Wala. Walang mapaparusahan po yan. Lalong-lalo po kung sila po ang nanunungkulan pa. Magkakaroon lang po ng katarungan ang ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa pagka po ang Vice President Sara Duterte na po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung sinasabi nga po ng ating mga magulang at ng ating mga lolo, itaga mo sa bato. Hindi po ba? Yan din ang sinasabi ni Senator Bato. Itaga mo sa bato. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan. Sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kabayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, dire-diretso lang po tayo na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At ganun din po mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. At tiis-tiis lang po. May pag-asa pa po ang ating bansa at ang ating bayan. Hindi naman po sila forever dyan. Makakamit din po natin ang katarungan at mapapanagot po ang mga demonyong yan. Ingat-ingat po mga kabayan. Bye-bye!